Hello and welcome back sa Planadong Buhay. Narito na naman po ang inyong lingkod, Chris Cervantes ng Cardinal Boy Financials. Ang programang ito ay naglalayon na matulungan kayo sa pagpaplano sa anumang aspeto ng buhay sa pamamagitan ng mga talakayan na may kinalaman sa career, pag-unlad at pinansyal na buhay. Today, we're diving into a topic that's both personal and cultural. The recent financial conflict between Carlos Yulo and his mom. This issue has brought to light some deep-rooted aspects of Filipino family money management. Let's break it down together. Para sa mga hindi nakakaalam, si Carlos Yulo ay isang world-class gymnast na nagdala ng malaking karangalan sa Pilipinas. Pero kamakailan, ang kanyang alitan tungkol sa pera sa kanyang ina ay naging laman ng mga balita na nagbukas ng talakayan tungkol sa dynamics ng pamilya at ng pera. Today, we'll explore this issue and relate it to the broader culture of Filipino family money management. First, let's understand the cultural context. Sa ating mga Pilipino, it's common for successful members to support their relatives financially. Ang tradisyong ito ay nagmula sa values ng utang na loob at bayanihan. While these values foster strong family bonds, they can also lead to conflicts, lalo na kung ang mga financial expectations ay hindi natutugunan. Ano nga ba ang mga common na financial issues ng isang pamilyang Pilipino? Number 1, remittances. Ang mga overseas Filipino workers or OFWs ay regular na nagpapadala ng pera sa kanilang pamilya na madalas nakakaranas ng pressure na suportahan ang mga kamag-anakan. Ilan sa mga kino-coach kong OFWs, pag tinanong ko kung tinatanong ba nila ang kanilang pamilya kung magkano ang natitira sa remittance at paano ito naubos, ang kadalasang sagot nila ay hindi na nila ito tinatanong pa. Nahihiya daw sila. Pangalawa, support for extended family. Madalas inaasahan natin ang mga successful na miyembro ng pamilya na tumulong sa edukasyon, medikal na gastusin at iba pang mga pangangailangan ng mga kamag-anakan. Pangatlo, pressure on successful members. Achieving financial success can sometimes lead to unrealistic expectations and demands from family members. Maraming mga magulang na pilit na iginagapang na magkaroon ng magandang edukasyon ng kanilang mga anak. Pero may mga ilan na tinitignan nila ito bilang isang investment. Gagastosan kita ngayon para pagdating ng araw pag kumita ka, hayahay kami at ikaw ang bahala sa amin ng mga kapatid mo. Na minsan, hindi naiisip ng ilang magulang na ang mga anak nilang ito ay magkakapamilya rin. Kaya naman, nagiging cycle ang utang na loob na culture na ito. Dahil ang kanilang mga anak, ganyan din ang gagawin sa mga magiging anak nila. Question, kailan nga ba dapat ito maputol? Sa kabilang banda, may mga anak naman na moderno na ang pag-iisip na alam nila responsibilidad ng kanilang mga magulang ang pag-aralin at suportahan sila at maging matagumpay. Pero bilang anak, huwag nating kakalimutan na pagdating ng panahon, anuman ang marating natin, sana huwag tayong makalimot na tumulong sa mga magulang kung kinakailangan o minsan kahit hindi nga nila hinihingi. But the question is, how to strike the balance on this? Maging sa mga kababayan nating OFWs, ganyan din ang nararanasan nila. They feel guilty whenever they couldn't send money back home. And it took a toll on their mental health. Alam nyo yung pressure kapag OFW ka na buong angkan mo nakakapit sa'yo dahil nasa abroad ka? Minsan nga di lang angkan, pati buong barangay. Ang mga istoryang ito ay nagbibigay diin sa importance of balancing family support with personal financial health. Here are some tips for managing family finances effectively. Set clear boundaries. Be honest about what you can and cannot afford. Communicate openly. Have regular discussion with family members about financial expectations. And lastly, seek professional advice. Don't hesitate to consult a financial planner to help you navigate these complex situations. Sana'y nakapagbigay liwanag ang episode na ito sa mga komplikadong aspeto ng usaping pera sa pamilyang Pilipino. Remember, it's okay to prioritize your financial well-being while still supporting your loved ones.
Let's continue this conversation in the comments. Share your thoughts and experiences with us. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more content. Until next time, tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay.